Bagong Pilipinas kasi kaya may magyayate na. Ayan. Old rich clan ng Atayde, Art Atayde ay casino high roller at big time player sa sabong. Ayun naman pala ang paliwanag. Eh, ayaw kasi magpaliwanag ng mga to. Ipaliwanag nyo lang, huwag kayong magalit. Kasi pinangalanan kayo. Tapos magagalit kayo pag sasabi, yung pala, old rich pala kayo. Boss Badong, dating Vice Mayor si Soto. 7 McDonald's, matagal na po yun. Alam niyo po, matagal na po siyang Vice Mayor. Wala na. Matagal na po siyang senador. Partner ni Atong ang tatay niya. Ay, talaga? Ay, hindi ko po alam yan. Kaya pala may yate. Kayo naman, oh. St. Peter's Safe House, eternally peaceful ka. Franz Castro. Pati si Marvin Relio, congressman namin, taga-QC din, puro ayuda. Kung ayaw i-contempt kasi may gusto pa silang idawit, si Diskaya ng mga senador, sabi nga ni Marcoleta, nag-text sa kanyang lawyer na dapat maidawit na senador kundi i-contempt. Naniniwala ko kay Diskaya kasi kasama yung congressman namin sa Occidental Mindoro. Occidental, sa Mindoro yun yung dinalaw ngayon ni Vince Dizon. Hindi ako engineer pero palpak ang paggawa ng riprap dito sa amin. Palalimin, palaparin ang ginawa, kumipot, bumabaw, kaya ambon lang baha na agad. Ang dating hindi binabaha ngayon ba? O yan. Yan yung paliwanag ni Eddie Bitoon. Yan po ang nararanasan natin ngayon. Baka naman, itong mga flood control projects, imbis na makatulong sa pagkawala ng baha, lalo pang nagpapalala. Amik TV 45, grabe boss, sangkot pala si BBM. Bunuan Bernardo Manglake sa sindikato sa DP. Kala ko may bago na. BBM sangkot. Bunuan, Bernardo at Maglake. Iyan. Tahimik si Mike Defensor sa issue. Ngayon, dati ang palaban siya sa mga korap. Matagal na po nananahimik si Mike Defensor. Flood gave me you. Ha? Flood gave me you. Aldab. Imagine kung kakantahin ng mga Diskaya ang team song ng Itbulaga, mukhang guguhun niyan ang rehimeng Soto sa Senado, Doc Buds. Eddie Bitoon, yes sir, totoo yan sir. PM Vargas, isa pa yan. Boss Badong, yung kasama ni Mr. Diskaya kahapon, di kaya si Michael. Wala po na nagkasakit, nasa bahay. Mas magaling si Diskayang lalaki, no? Yan. Occidental Mindoro po yung kasama sa sinasabi ni Diskaya Yan. Flood gave me you. Tatay Badong, palapit mo nga ulo ni Luistro, hihilamusan ko ng Jobos. Sinabuhay ni Anjo yung film niya na Bagman. Flood gave me you by Arjo Bagman Atayde. LOL. Yan. Boss Buds, kaya si Luistro kanina, pilit dinidiin si PRRD. Wala siya nakuwang impormasyon, sabi ni Diskaya, takot sila sa panahon ni PRRD. Tama naman yun Very obvious naman yun Kung malaya ngayon yung mga magnanakaw, hindi po ganyang kalaya nung panahon ni PRRD. Binulgar na lahat ni Diskaya, pangalan ng dulo si Romualdez at Saldico. Bakit napunta sa Duterte? Mahiwaga po talaga yung mga yan. Kaya lang, mahirapan na kayo. Tatay Badong, tanong, magkaroon ba ng insertion kay Congressman De Lima? Mukhang trip na trip mo si Madam Laila. Bakit si Mark Villar hindi nagsasalita? yung ano po, yung kilos po. Nasaan po ngayon ang mga anak niya? 'Di ba? Nasa panig na ni Soto. Tatay Badong, walang sinabi yan sa Pumarin kay Skywalker. Yan. Sinigaw-sigawan ni Redon si Diskaya.
lumalabas na kulay ni Redon. Basta talaga sa mga Duterte, gigil na gigil to si Redon eh. Marvin Rillo, kasamaan. Sama kaya sa loob nun, no? Ha? Una mong, siguro, una niyang katungkulan sa gobyerno, sibak pa siya kagad. Tinutuon na talaga ni Arjo at Atayde, Doc Bads ang karakter niya na bagman. Tess rin nun, ang lawak ng beach house nila Atayde, kaya may yate, jet ski, helicopter at may elevator ang bahay nila. Magpa-up and down kaya ako tapos magpatayo lang ako ng elevator. Mano-mano lang, no? Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City po, Boss Badong. Ang ano? Ano yung Barangay Gulod? Ruru LG, kontrabida din si Arjo, ang probinsyano, Joaquin Tuason. Kilalang kilala nyo si Arjo. Luis Tro, pero magaling na artista. Nananalo yan sa mga international eh. Ruru LG, kontrabida din si Arjo sa, ayan. Luis Tro, can you speak your thoughts in British accent, Madam Chair? Wena po. Tatay Badong, breaking news. Meron na naman. Reschedule ang reading of charge ni Tatay Diggs. Hindi na yan breaking news. Kahapon pa breaking news siya. 51 billion ng Davao nasaan nung nangyari OMG. OMG ka rin. Ano sabi ni Pulong? Ito sabi ni Pulong, no? Kumuha kayo ng kopya, pag-aralan ninyo. Malamang may kumuha po ng kopya. Diba? Open yan. Open, hindi po tinatago. Yung ginagawa ni Vince Dizon, kuha kayo ng kopya, eto. Eto pala to. Puntahan nyo. Diba? Malamang po yan, may nagtangka na yan na taga-media. Mga oligarko po yung media. May-ari po ng mga media, mga oligarko, galit sa Duterte. Ano ba namang kumuha sila niyan? Tinignan nila. Ito po ang malamang na nangyari. Bakit wala po nakikita doon sa mga sinasabi na anomalya, anomalya, anomalya? Paano ipipicture ng mga mainstream media? Di napakita lang nila na walang anomalya sa Davao. Imposible po. Matagal na nila yan, di ba? Binabanat. Pwede naman nilang Pucha, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Si Inday Sara, nakakita sila ng Mary Grace Piatos. Ano po ginawa nila? Pumunta ng hingi po ng birth certificate ni Mary Grace Piatos. Tapos headline po nila. Walang Mary Grace Piatos ayon dito sa NSA. National Statistics. Wala raw Mary Grace Piatos. Malamang yan, nakakuha yan ng kopya, eto pala to. Hanapin natin tong mga proyekto na to ni Pulong o ng distrito ni Pulong. Malamang wala silang nakitang katiwalian kasi walang na-headline eh. Tanong ko lang sa nagtatanong dito na ano raw nangyari kay El Rey. El Rey, tanong ko lang sa iyo. Sa tingin mo, bobo mga media? Hindi, di ba? Sa tingin mo, ang media, walang kinikilingan? Hindi, di ba? Sa tingin mo ba, pro-Duterte ang media? Hindi, di ba? Sa tingin mo, walang pera ang media? Hindi, di ba? Kaya nila yan. Pumunta ron. Kung ano yung nakalagay doon sa DPWH, kaya nilang pumunta. May nagpapunta dyan. Maniwala ka sa akin. At nung nakita nila, ang ganda. Siguro alam niyo po, napuntahan ko yung mga paggawain dyan. Yun na lang lintik na, anong tawag doon? Yung sa dagat. Mga taga-Davao, maraming taga-Davao dito. Yung coastal road ba? Grabe po, malulula kayo kung gaano kaganda yung coastal road. Coastal road nila may parke.
Pag nakita yan ng media, yari tayo dito. Pag pinicture natin to, yung coastal road, yari tayo. Kasi, yung mga diversion road, ang lalaki po ng diversion road yan. Yung sa JICA po na binutas binutas po yung bundok para makatagos shortcut. JICA po yun. Hindi nila yan binabalita kasi promotion sa mga Duterte yan. Lahat po ng makakakita ng coastal road, hahanga kayo sa mga Duterte. Di ba? Ngayon ka magtanong, El Rey, nasaan yung 51 billion? Kawawa naman. Nakakaawa kayo, di ba? Hindi ka pa nakarating doon, no? Ako, nakarating na ako sa mga paggawain sa Davao. Iniikot-ikot ako ng mga engineer doon, eh. Kasi sabi ko, hanapin natin, mga engineer. Hanapin natin yung binutas na bundok ng mga Hapon. Hinanap namin yun, nagkaligaw-ligaw. Kung saan kami dumaan, putya, lulan-lula ko, walang bahay, pero lalaki ng diversion road. Wow, may jogging road pa. Jorenda Misa. Ako, Davao ako ng Davao. Dapat ina-adapt nyo na ako mga taga-Davao na adopted son na ako ng Davao. Magpapaan po na ako. O nga, ang ganda ng coastal road. Gusto kasi na oligarko, makalibre lang sila sa tax. Kay FPRRD, magbabayad sila ng tax sa ayaw nila o sa gusto. Boses TBPH. Inday Bidak. Manuel Manabat yung tunnel, Boss Buds. Yan. Maria Lisa Bascon. Idol Buds, sa mga nagturo, nakalimutan nilang 3 daliri nakaturo sa kanila mismo. Kaya mapapahiya po pag dito kayo, eh. Kasi masasagot natin yan, eh. Sinagot na ni Pulong yan. Libre doon, punta lang kayo. Sa DPWH, imposibleng wala nagpunta. Kaya po nila hindi nabalita yan. Sisikat yung mga Duterte. Ay, sasabihin ng mga nanonood sa amin, ay, ang ganda pala. Tanong po, halimbawa, mag-resign si BP, titigilan na ba nila si BP? Hindi na ba nila idedemanda si BP? Makakatakbo na ba siya sa 2028? Hindi rin po. Tandaan po ninyo, etong gobyerno na to, kakaiba po to sa lahat. Wala pong, si Tatay Digong nga, napakulong ng isang araw. Eh. Yung Vargas na congressman, Boss Badong, taga-QC ba yun? Dawit din sa flood control. Boss, sa tuwing magtatanong si Jokno at nakaharap sa kanyang camera at pagkatapos ay sasagot na yung kausap niya, itatapot na yung camera. Asa na yun? Iniisip ko, baka tulog na. Si Jokno, katulad ng mga ibang dilawan, mga abstract po yung mga tanong. Ikaw ba, papayag ka ba? Ano? Papayag ka ba na? Ikaw ba, papayag ka na buksan ng yung bank account? Alam mo, Jokno, patawa ka. Walang magnanakaw na mag-waiver ng kanyang bank account. Ikaw ba, Jokno, mapapapayag mo yung mga congressman? Tanungin mo sa mga congressman na napangalanan ni Diskaya kung mag-waiver sila ng bank account. Malamang hindi. Engot. Ngayon lang, sabik na sabik kasi maging congressman. Eh. Congressman ako, magtatanong ako ng mga imposible. Payag ka ba sa waiver? Hindi po. Wala ako magagawa. Wala pala yung tanong mo pala, parang walang magagawa. Parang extra lang. Payag ka ba ng waiver? Hindi po. Payag ka ba na sumama sa akin? Payag ka ba na sumama sa akin? Walang maitanong.
Adopted son of Comelec servants. Ayaw ko. Mga adopted son ka ng Comelec, ang magbabanta sa buhay mo, 90 million. Meron naman din kasi silang kasuporta eh. Natakot yung Diskaya, 100 million daw ang kakatay sa kanila. Alam nyo kung bakit natakot yung Diskaya? Hindi sila sanay nakakakita na mahihirap. Tapos may nagrally, ano to? Hindi po sila natakot kasi may bakod naman. Hindi po sila natakot na makakapasok sa bakod. Natakot po yung Diskaya, baka makapag-iwan ng germs. Yung mga rallyista. Baka makapag-iwan ng germs sa bakod nila. Tapos